Ngayon naman ay nasa lesson 6 tayo na kung saan ang ating pag-uusapan is the failure of false religion. Dito mismo sa verses 20 to 23, dinil ni Apostle Paul ang maling turo nitong mga legalistic na ito, walang iba kundi ang asceticism. Ano nga ba ang asceticism? Sa Greek, kapag sinabi nating asceticism, ang ibig niyang sabihin is training or discipline. Kung usapang religion, ang asceticism ay mayroong malaking problema at nag-iiwan ng malaking pinsala sa espiritual na pamumuhay ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil ang asceticism, ang mga false teachers, ito ang isa sa kanilang mga itinuturo sa mga mananampalataya, ang severe self-denial or strict self-discipline para ma-achieve nila ang spiritual purity at ang closeness sa Diyos. Anong ibig kong sabihin? Ganito yan. Ang ginagawa sa asceticism, ang common practices nila, isa dyan ay ang mga pagkain at inumin. Sa kanila, kailangang huwag mong kainin ito. Halimbawa, mayroong mga karne na hindi nila pwedeng kainin, naniniwala sila na kapag hindi nila kinain yon, nalilinis ang kanilang kaluluwa. Kailangang sundin nila yon para umabot sila sa mas mataas na spirituality. Para sa kanila, nagiging automatic na banal ka. That is asceticism. Hindi lamang yon, na common practice ng asceticism, yung pagre-refuse nila ng marriage. Para sa kanila, ang paniniwala ng mga false teachers na kapag nag-asawa ka, yan ay marumi. So sa kanila, hindi isang spiritual na kalinisan ang pag-aasawa, kundi ito ay isang karumihan. Kaya nga kung titignan natin sa church history, mayroong mga ilang leaders na mas pinupuri nila ang celibacy kaysa marriage. Ang pinagmulan niyan sa asceticism, na naniniwala sila na kapag single ka for life, mas angat ka spiritually. Pero malinaw ang sinabi ng Bible na ang Diyos mismo ang lumikha ng marriage. Banal ang pag-aasawa. Kaya hindi masama mag-asawa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi masama mag-asawa. Isa pa sa mga itinuturo ng asceticism ay yung saktan mo ang iyong sarili. Kaya merong mga monghe, mga deboto that time na sinasaktan nila ang kanilang sarili. Hinahampas nila ang kanilang katawan. Lumalakad sila ng mga nakapaa-paa. Natutulog sa mga simento para parusahan ang kanilang sarili. Bakit? Para sa kanila, ang physical pain ay nakakapaglinis ng kanilang kasalanan. At hanggang ngayon, napapractice pa rin yan. Meron mga tao, every March or April, sinasaktan nila ang kanilang sarili. Para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Para malinis sila sa kanilang karumihan. Yun ay practice noon pa man. Pero tandaan ninyo, napatawad tayo hindi dahil sa sinaktan natin ang sarili natin, napatawad tayo dahil binayaran na ni Kristo ang lahat. Nalinis tayo hindi dahil sa paghampas natin sa ating likuran, pagpapapako sa krus, kundi sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. Isa pa sa mga practice ng asceticism ay ang mga religious rules. Ang dami nilang mga idinagdag na mga preferences para sila ay maging banal, para sila ay mapatawad, para sila ay maging matuwid, para mas maging spiritual sila at mas angat sila kaysa sa iba. Pero tinuro mismo ni Apostle Paul na ang kabanalan, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa rules, kundi sa natapos na ginawa ni Jesucristo. Tayo naligtas dahil sa habag ng Diyos. Tayo ay napatawad dahil si Jesucristo mismo ang naghandog ng kanyang buhay. Tinanggap tayo hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ang tanong natin is, why should believers reject false religion? Number 1, false religion ignores our union with Christ. Ito ang problema sa false religion. Nakafocus siya sa iyong gagawin. Kung paano ka mag-perform sa harapan ng Diyos para tanggapin ka ng Diyos.
Yun ang itinuturo ng asceticism. Para tanggapin ka ng Diyos, para patawarin ka ng Diyos, para maging malapit ka sa Diyos at mas angat ka spiritually, kailangan mong saktan ang sarili mo. Kailangan sundin mo ang mga rules and regulations na ito. Pero nung tinuturo ng salita ng Panginoon, verse 20a, namatay kayong kasama ni Kristo. Yan ang paalala ni Apostle Paul. Usapan dyan ang union with Christ, na kung saan tayong mga mananampalataya, tayo na kay Jesus, hindi dahil sa ating ginawa, hindi dahil sa tayo nag-perform, tayo ay tinanggap na mga anak ng Diyos nung tayo ay nanampalataya kay Jesucristo. Hindi nung hinampas natin ang ating sarili, hindi nung nagbasa tayo ng Bible, hindi nung binasa natin from cover to cover, from Genesis to Revelation, hindi nung tayo naging palasimba, kundi nung tayo nanampalataya mismo kay Jesucristo, tayo ay naging anak ng Diyos. So, nung sinabi na Apostle Paul ito sa mga mananampalataya, namatay kayong kasama ni Kristo, pinaalalahanan sila. Kasi ilan sa mga mananampalataya, naniniwala na sila na, kaya kami tinanggap ng Diyos kasi sinaktan namin ang sarili namin, pinahirapan namin ang sarili namin, hindi kami nag-asawa, kaya kami naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Apostle Paul, namatay kayong kasama ni Kristo. Usapan dyan, yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Nung sila'y nakipag-isa kay Jesucristo. Ibig sabihin, wala na tayong utang sa kasalanan at sa lumang buhay na kontrolado ng mundo at laman. Dahil tayo ay pinalaya na mismo ni Jesucristo. Kaya sinabi niya rito at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Ano yung mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo na inakala ng iba na ito ang makapagliligtas sa kanila? Yun nga, ang legalism. Na sinasabi nila na para ikaw ay tanggapin ng Panginoon, kailangan ito ang gawin mo. Kailangan huwag mong kainin ito lang yung kainin mo. Kailangan saktan mo sarili mo, kailangan huwag kang mag-asawa. Para ikaw ay maligtas, para ikaw ay maging banal. Pero ang kaligtasan at kabanalan ay nasa finished work mismo ng ating Panginoong Hesus, hindi sa mga list ng do's and don'ts. Kaya, maliwanag dyan na si Kristo ang nagbabago sa atin, hindi ang anumang mga rules. Ang dugo mismo ni Jesus Christ ang naglinis sa atin, hindi ang mga rituals. Tayo tinanggap mismo ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, hindi sa ating mga self-effort. So, anong dapat natin gawin? Live out your new identity. Kapag sinabi nating live out, ito mismo, intentional na ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kasi ang ating pananampalataya, ang salita ng Diyos na narinig natin, hindi hanggang head knowledge. Kasi ang totoong pananampalataya, hindi hanggang head knowledge, kasama dyan ang experiential knowledge. So ito'y life transformation. Tayo binago mismo ni Kristo. So kapag sinabi na nating live out, intentionally na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, hindi ito isang aksidente, intentional na nilalakaran mo ang kanyang nais. Lumalakad ka mismo sa nais ng Espiritu Santo at pinapractice mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kasi kapag sinabi nating pinaniniwalaan ko ito, yun ang nilalakaran mo. So kung nanampalataya ka kay Kristo, hindi mo lamang alam kung ano ang kanyang salita, hindi lang basta't alam mo ang katotohanan, kundi nilalakaran mo mismo ang katotohanan ng kanyang salita. Ngayon, hindi dyan nag-e-end. May kasunod yan. Sa word na live out your new. Sabi nyo nga, new. Ibig sabihin, merong old. Yung dating ikaw, yung lumang buhay natin. Tandaan ninyo, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. What I mean is, hindi natin binago ang sarili natin para tanggapin tayo ni Christ. Nung tayo nanampalataya, binago tayo ni Christ. Bakit? Anong sinabi ng kanyang salita? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. The moment na nanampalataya ka kay Hesus Kristo, ikaw ay binago ni Kristo. Hindi mo binago sarili mo, binago ka ni Christ. Kasi minsan, ang kaisipan natin, babaguhin ko muna ang sarili ko bago ako tanggapin ni Christ. Hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga mostly, ang itinuturo ng marami, puro panlabas na pagbabago. Ang pag-start sa loob.
Kasi ang tunay na pananampalataya, nagkakaroon ka ng bagong puso at bagong espiritu. At yun ang sinabi mismo ng salita ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. As in brand new. Binago ka mismo ng Panginoon. Kaya nga maliwanag dyan. Yan yung bagong ikaw. Ang ikaw ay kay Kristo. Ngayon, yung kasunod dyan, yung word na identity. Meron tayong new identity, ang bagong ikaw. So, ano ba yung ating old identity? Kaaway ng Diyos. Kapag ang isang tao hindi nanampalataya kay Yesu Kristo, siya'y kaaway ng Diyos. At hindi lang kaaway ng Diyos, maliwanag na siya mismo or naroon mismo ang wrath ng Diyos. Nandun ang galit ng Diyos. At hindi lang ang wrath ng Diyos, nandun ang condemnation. Yun ang ating identity. Nandun ang guilt, nandun ang shame. At higit sa lahat, ang sabi mismo ng John chapter 8, ang sino mang hindi nanampalataya kay Kristo ay mga anak ng dyablo. So dalawa lang yan. It's either na anak ka ng Diyos or anak ka ng dyablo. Wala sa gitna. At ano ang basihan ng pagiging anak ng Diyos? Sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. John 1:12. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao hindi na nampalataya kay Kristo, kahit napaka-religyoso niyan, kahit mabait yan, kung walang Kristo yan sa puso, anak yan ng dyablo. Masakit, pero yun ang totoo. Kahit alam niya ang buong Bible, kahit memorize niya ang napakarami sa Bible, kahit mag-pray pa siya ng 10 hours a day, kung hindi siya nanampalataya kay Kristo, isa lang ibig sabihin niyan, siya ay anak ng dyablo. Madalas kasi nakafocus tayo sa ating mga ginawa. Kung pansinin ninyo, sa Matthew chapter 7, ang sabi ng Panginoong Hesus, darating ang araw, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon! Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Tingnan ninyo ha. Ang sabi ng mga taong ito, Lord, nangaral kami, nagprophesy kami, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Ang sabi ng Lord, hindi ko kayo nakikilala. Ang mga taong ito, nakabase sila sa kanilang mga good works. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo nakikilala. Ang Panginoong Hesus, alam nyo kung anong kanyang hinahanap? Ang relationship. Kailan tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ang sino mang taong hindi nanampalataya kay Kristo, kahit sobrang religyoso mo, kahit gawin mo ang lahat ng mga religious rituals, walang power yan para makapagbago ng buhay. Walang power yan na makapagbago ng puso. Dahil ang may power lang yan ay walang iba kundi ang Diyos. At yan ay sa pamagitan ng finished work ni Jesus Christ. Kaya nga tignan nyo mga mananampalataya that time. Mayroong mga mananampalataya sa Colossus na nahulog sila sa trap ng asceticism, ng legalism. Na sinasabi nilang mag-perform kayo na mag-perform para tanggapin kayo ng Diyos. Pero sinasabi na Apostle Paul, meron kayong bagong identity. Nung kayo nanampalataya kay Yesu Kristo, you are accepted, adopted, and complete in Christ. Tandaan ninyo, tinanggap tayo ng Diyos nung tayo ay nanampalataya kay Kristo. Inampun tayo ng Diyos nung tayo ay nanampalataya. Tayo'y naging complete nung tayo'y nanampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa nag-perform tayo. Kaya meron na tayong bagong identity. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Hindi lang anak ng Diyos, ikaw ay lingkod ni Kristo. Hindi lang basta't lingkod ni Kristo, ikaw ay kaibigan ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, hindi ito base sa ating performance, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. So, ngayon, ganito na ngayon, nababago na ngayon ang pananaw natin. Uma-attend ako sa church, hindi dahil sa requirements ang pag-attend sa church, kundi, iba na. Ito'y tugon dahil sa kabutihan ng Diyos. Uma-attend ako sa church, ulitin ko uma-attend ako sa church hindi dahil sa ito'y requirement, uma-attend ako sa church bilang tugon ng pasasalamat ko sa kabutihan ng Diyos. Ito'y tugon dahil sa biyaya ng Diyos. Nakikipag-fellowship ako dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil napakabuti niya sa akin, ito ngayon ang aking tugon. Hindi dahil sa
requirement eh. Hindi. Tugon yan dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Number 2, false religion invents human regulations. Yan ang problema sa religion. Ang daming idinagdag na dapat gawin para maging banal. Ang daming idinagdag para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Kailangan bumalik tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga tingnan natin ang verse 20b and verse 21. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Ngayon, tignan ninyo ang rebuke ni Apostle Paul. Kinompronta niya ang ilang mga mananampalataya. Nauna sinabi niya na kayo nakipagsana kay Kristo. Ngayon, sumunod sinabi niya, bakit kayo ngayon namumuhay na parang mga tagamundo? Parang ganito eh. Na dati, ang bahay mo, halimbawa, barong-barong. Ngayon, mayroong isang napakayaman na binigyan ka ng bagong bahay. Fully air-conditioned. Pero ginagawa mo pa rin, umuwi ka pa rin doon sa barong-barong, doon ka pa rin nag-i-stay, doon ka pa rin natutulog. Maraming Kristiyanong ganyan. Binigyan na ng bagong buhay, pero hindi ipinamumuhay ang bagong buhay. Bumabalik sa dati. At yan ang sinasabi ng Apostle Paul. Sa mga mananampalataya, meron na kayong bagong buhay kay Kristo, pero bakit bumabalik kayo sa legalism? Pinatawad kayo ni Kristo, pero bakit ang ginagawa niyo ngayon? Para mapatawad kayo ng Diyos, kailangan niyo mag-perform. So nakafocus na ang ilan sa mga mananampalataya sa performance base. Hindi na siya sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul dyan, bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Anong ibig sabihin ng pagiging makamundo rito? Pagbabalik mismo sa human-made religion. Sa gawa ng tao na reliyon. Pagsandig sa mga rules para maging holy, para maging banal. Kasi nga, di ba sinasabi nila, kailangan mong saktan ng sarili mo para maging banal ka. Kailangan mong paluin ang sarili mo para maging banal ka. Huwag kang mag-asawa para mas maging angat ka spiritually. Ang tawag dyan, pagiging makamundo. So naiintindihan na ninyo, pag sinabing makamundo, yung tao na yan, legalistic. Kaya nga, tignan ninyo ang mga Judaizer. Ang mga Judaizer, tinuturuan nila ang mga mananampalataya, para kompleto ang inyong kaligtasan, kailangan magpatuli ang mga lalaki. Sabi na Apostle Paul, no. Hindi kailangan na ng circumcision. Sapat na ang pananampalataya kay Jesucristo upang kayo ay mapatawad at maibilang na mga anak ng Diyos. Wala nang dagdag. Wala nang faith plus good works. Wala nang faith plus circumcision, kundi faith alone. Grace alone. In Christ alone. Sa pamagitan lamang ni Jesucristo. Tayo'y naging banal, hindi dahil sa ating good works. Ang akala ng iba, nagiging banal sila sa pamagitan ng kanilang pagiging reliyoso. Dahil sa ginawa nila ito, naging prayerful sila. Prayerful ako, kaya ako naging banal. Lagi kasi akong umattend sa church, kaya ako banal. Masunurin kasi ako, kaya ako banal. Hindi. Naging banal tayo dahil nung tayo nanampalataya kay Jesucristo, according sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, inimpute ng Diyos ang kanyang righteousness sa ating account. Inilagay ng Diyos ang kanyang righteousness sa atin. Nung tayo nanampalataya kay Jesucristo. So the moment na ako'y nanampalataya kay Jesucristo, nanahan sa kanya ang Holy Spirit. Tingnan ninyo yung sumunod na sinabi rito. Sa verse 21, huwag hahawak nito, huwag titikim niyon, huwag hihipon yan. Ano yan? Yan yung sinasabi ko sa inyo na asceticism. Yun yung mga man-made or human rules, mga idinagdag nila para maging banal sila. So, yan yung tinatawag nating performance-based spirituality. Kailangan mong gawin ito para ikaw ay maging banal. Yan ang ascetic restrictions na tinuturo ng mga false teachers nung time na yan. Anong mali dyan?
external rules. Nakafocus siya sa pagbabago sa behavior, hindi sa puso. At yan ang madalas na ginagawa ng marami. Nakafocus sa pagbabago ng behavior, hindi sa puso. Sa panlabas ang pagbabago, hindi sa loob ang itinuturo ng mga false teachers na ito. Tandaan ninyo, nang sabi ng Bible, noong tayo ay makasalanan pa, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Nung tayo ay makasalanan pa. Ganun kaliwanag yon. Ngayon, tinanggap ako ng Diyos nung ako'y nanampalataya mismo kay Hesus Kristo. Hindi ko muna binago ang sarili ko, kaya ako tinanggap ng Diyos. Minsan kasi kaisipan natin ganito, kailangan ko mag-perform para tanggapin ako ng Diyos. Kailangan ko mag-perform para maging karapat-dapat ako sa harapan ng Diyos. Yan ay performance-based. Tandaan ninyo, kaya tayo nakakapasok sa trono ng habag ng Diyos ay dahil sa finished work ni Jesus Christ. Kaya tayo nakakatawag sa Diyos ng Ama, Ama, hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil sa finished work ni Jesus Christ. Tandaan ninyo, kaya tayo nakakasunod dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi para tanggapin ng Diyos, kundi dahil sa natanggap na tayo. So ang pagsunod natin ay dahil sa ang mayroon sa atin ay ang tunay na pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya, ang resulta niyan ay ang obedience. Ang pagiging masunurin natin sa Panginoon. Dahil yan ay resulta ng tunay na pananampalataya. So, ang problema sa external rules, binabago lang ang panlabas, ang behavior, pero hindi mismo ang puso. Tayo, nung tayo nanampalataya, pinalitan ng ating puso. Yun ang sabi ng Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Hindi nung sinabi ng Panginoon na kailangan muna kayo mag-perform para bigyan ko kayo ng bagong puso. Hindi. Nung ikaw ay nanampalataya, meron ka ng bagong puso, meron ka ng bagong espiritu. So ang bottom line dyan, huwag na tayong mamuhay na katulad ng mga taga-mundo. Kaya huwag na tayong babalik sa rules ng mundong ito. Huwag na nating ipagpalit ang freedom natin kay Christ sa mga bondage ng rules na ito. At syempre, huwag na tayong magbuhat ng ating sarili. Kasi nga, ang asceticism, pagbubuhat yan ng sarili, pride yan eh. Kaya nga yun yung pinag-aralan natin last week. False humility, ang tawag ni Apostle Paul sa asceticism. False humility. Iisipin mo, ginagawa naman nila ito. Nagfa-fasting naman sila, nagbibigay sila. Yun ay panlabas. Pero hindi dahil sa meron silang relasyon sa Panginoon. Hindi dahil sa conviction yun. Kundi para mapansin sila, para mapuri sila ng mga tao. Hindi ito patungkol sa kanilang relationship sa Diyos, kundi kung papaano sila mapansin at hangaan ng tao. Yun ang problema sa asceticism. Sa atin, ang ginagawa nating good works, yun ay tugon dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ang lahat ay sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang dapat natin gawin, follow God's word alone. Ang susundin lang natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Hindi ang iba. Kailangan nating isabuhay mismo ang salita ng Diyos. Ang pag-follow natin with obedience, hindi dahil sa convenient, kundi ang pagsunod natin, convenient man or inconvenient. Sumusunod tayo sa Panginoon. Ang pagsunod natin, dahil sa humility, hindi dahil sa pride. Ang asceticism, ang legalism ay ganito. Kaya nila ginagawa yun dahil sa pride. Lagi na lang ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba. Yun ang problema sa religiosity. Laging pagkukumpara sa iba. Kaya napansin ninyo, maraming mga tao, ganyan pa rin ang kanilang nilalakaran eh. Dahil sa sobrang pagiging religyoso nila, ano ang nafe-feed? Ang kanilang pride. Tingnan ninyo doon sa parable ng Panginoong Hesus, mayroong dalawa na pumasok sa temple. Ang isa ay isang makasalanan, yung isa ay isang religyoso. Anyway, parehas naman talaga sila makasalanan. Pero ipinakita ng Lord kung ano ang puso talaga ng isang taong religyoso na kung saan panlabas na anyo lamang.
Sabi na itong reliyoso nito, actually sabi ng Bible, tumingala talaga siya sa langit. Sabi niya, ito, ginagawa ko ito, sinusunod ko ito, nag-iikapu pa ako, nagfa-fasting pa ako. Hindi ako katulad ng ibang tao dyan. Ano kanyang standard? Ang kanyang kapwa. Napansin niyo, maraming mga tao ngayon, maraming mga reliyoso, anyway, ang mga reliyoso talaga, ang kanilang focus or ang kanilang standard ay hindi salita ng Diyos. Ang kanilang standard ay ang kanilang kapwa. Kaya pag tanungin mo sila pag tinanong mo ay ganito, sa tingin mo or pag tatanungin ka ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? Ang sagot ng mga religious people ay ganito, kasi mabuti akong tao masunurin ako hindi ako masama, hindi katulad ng iba. Hindi ako magnanakaw, hindi katulad ng iba. Hindi ako mangangalunya katulad ng iba. Hindi katulad ako ng iba na masasama dyan. Ganon ang mga taong yun. Ang kanilang standard ay ang kanilang kapwa. Bakit tayo tinanggap ni Christ? Meron bang nakita si Christ sa atin? Dahil meron bang nakitang kabutihan sa ating puso? Hindi. Wala siyang nakitang kabutihan sa atin. Tayo nga'y masama, kaya nga naroon ng wrath ng Diyos. Tayo ay condemned. Dahil ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, condemned tayo. Lahat ng tao makasalanan, walang matuwid kahit isa. So kahit ang pinakareliyoso sa mundong ito ay makasalanan. So anong standard ang sinusunod natin? Hindi ang standard ng tao. Huwag nating ikumpara ang sarili natin sa ating kapwa. Ikumpara mo sarili mo kay Christ. Pag ikinumpara mo ang sarili mo kay Christ, nakita mo at makikita mo kung gaano ka karumi, kaya didepende ka lang talaga sa finished work ni Jesus Christ. Pero kung ang batayan mo ang yung kapwa, yung kapitbahay ko pala simba, ilang beses pa nga siya nagsisimba, pero chismosa yan. Pero ako, dahil hindi ako pala simba, okay naman ako. Judgmental, ano? Narinig nyo na yung mga ganon, yung hindi naman ako pala simba, pero hindi naman ako katulad ng iba dyan na ganito. Pagkukumpara yun. Kasi ang standard nila, ang kanilang kapwa. Sa atin, ang standard natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga, every time na ikinukumpara natin sarili natin kay Christ, lalong dinidesire natin si Christ at lalo tayong dumidepende kay Christ at nagtitiwala kay Christ at inilalagay ang ating pananampalataya sa Kanya. Na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay mismo sa Kanya. So lalo tayong dumidikit sa Panginoon every time na ikinukumpara natin ang ating sarili sa Kanya. Dahil ang righteousness naman talaga na nasa sa atin ay ang righteousness ni Christ. Hindi dahil sa ating mga ginawa. So ibig bang sabihin, hindi na tayo gagawa? Ibig bang sabihin, hindi na tayo susunod? Hindi yun ang point ko. Kundi dahil sa righteousness ni Christ ay nasa akin na, ako ngayon ay sumusunod dahil sa Kanyang biyaya. At ito'y tugon ng aking pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? So, hindi siya cheap grace. Kasi maraming mga nagtuturo ng grace pero cheap. Na sinasabi nila, grasya kaya gagawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Hindi ganun ang grasya. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, dahil sa grasya, nasasabi na natin ngayon, no to ungodliness. No to worldly living. So napansin ninyo kung ano ang nagagawa ng grasya. So ang kaligtasan na nasa sa atin, ang grasya na nasa sa atin, hindi lamang dahil sa naligtas tayo sa grasya, kundi ang grasya ang nagsusustain sa atin para tayo ay makasunod sa kalooban mismo ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Anong ibig sabihin ng nakikinig? Hindi lang basta't narinig mo ang tinig ni Christ, kundi sinusunod mo si Christ. So ang grasya niya mismo nagsusustain sa atin. Nakakasunod tayo dahil sa kanyang grasya. Hindi dahil sa sarili kong lakas, hindi dahil sa self-effort, hindi dahil sa willpower. So ang ating pagsunod ay hindi na nakabase ngayon sa opinion ng tao. Hindi dahil sa sinasabi ng mundo, hindi sa principles ng mundo, kundi tandaan ninyo, ginamit natin dyan, God's Word alone. Salita lamang ng Diyos ang sinusunod natin. Dahil ang pagsunod sa kalooban ni Kristo, ang pagsunod sa Kanyang salita, ay kalooban mismo ng Diyos. Hindi ito para sa ikasasama natin,
para sa ikabubuti natin. Amen? Nare-represent natin mismo ng maayos ang ating Panginoon kung tayo ay nagiging masunurin na mga anak ng Diyos. Number 3, false religion imitates true devotion but lacks power. Tignan niyo naman ang false religion. Nagpe-pray din naman sila eh. Nagpe-pray din naman sila. Ang Judaism, 3 times a day nagpe-pray. Ang Muslims, 5 times a day. Ang ibang religion, pagkahaba-habang mag-pray. Ginagawa rin naman nila, nagpe-pray din naman sila. Madalas kong naririnig ito na powerful ang prayer. Naririnig nyo na rin yun, or nasabi na rin ninyo siguro, powerful ang prayer. Hindi ang prayer ang powerful, si Christ ang powerful. Kasi tignan nyo, ang false religion rin naman, ang mga religious people, nagpe-pray din naman sila. So, hindi prayer ang powerful, si Christ ang powerful. Ang source ng power, hindi ang prayer. Ang source ng power ay si God. Kaya mas magandang iwasan na natin yung powerful ang prayer. Kasi ang na-amplify ang prayer, hindi kung sino ang source talaga ng power. Dahil kung powerful ang prayer, then lahat ng mga religion, actually, ang mga religious people ay napaka-prayerful nila. Kung ikumpara ninyo sa maraming mga Kristiyano, ang prayer ay way ng pakikipag-communicate natin sa Diyos. Tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita, verse 22 and 23. Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao. So maliwanag na hindi siya base sa salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang standard natin ay walang iba kundi ang Word of God. Kaya babalik at babalik tayo. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Every time na nakakarinig kayo ng mga teaching, titignan natin, saan galing ito? Ito ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya nga maganda na nagkukuhan kayo kinakopy ninyo ang mga sermon at mga teachings Para pag uwi ninyo, i-check ninyo, totoo ba ang sinasabi ko? Nasa Bible ba ang sinasabi ko? In-interpret ba niya ito in context? Kaya nga ginagawa natin book by books Magkakasunod na ginagawa natin ito. Pinag-aaralan mismo natin salita ng Diyos, hindi yung nagja-jump tayo. Kailangan alam natin kung ano yung konteksto. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Tignan ninyo ang nangyari sa ilan sa mga mananampalataya sa Colosas. Sinabi na Apostle Paul, ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Kasi nakafocus sa mga rituals Nakafocus sa kung anong gagawin mo, anong gagawin mo, anong gagawin mo. Yun ang tinuturo ng religion. Dapat gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to para maging banal ka, para tanggapin ka ng Diyos, para maligtas ka. Pero ang turo ng biyaya ng Diyos, nakafocus siya sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Kapag nakafocus siya sa ritual and human rules, ang nafe-feed ay ang pride. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mga religious people, grabing taas ng kanilang pride. Kasi nga, lagi nilang ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba. And sometimes, mga Christian, ganyan, nauhulog mismo sa legalism. Every time na kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, na sinasabi mo, mas spiritual ako, mas malago ako kaysa sa kanya, mas masunurin ako kaysa sa kanya, that is pride. Yan ay legalism. Bakit? Nakafocus ka sa iyong performance, hindi sa grace. Kaya tayo nakakasunod dahil sa grasya ng Panginoon. Naging karapat-dapat tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi dahil sa mga ginawa ko sa Panginoon, kundi dahil sa grasya ng Panginoon. Tayo'y pinabanal, hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil kay Kristo. Dahil sa finished work ni Kristo. At natanggap natin ito nung tayo'y nanampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, makikita na natin kung nahuhulog tayo sa trap ng legalism. Kung tayo nagiging judgmental, kung tayo nagiging critical, kung tayo nagiging unforgiving, then, ikaw ay legalistic. Bakit maaaring sasabihin nyo, hindi lang ako nagpatawad, nagiging legalistic na ako? Kasi ang biyaya ay ganito. Kaya ako nagpapatawad dahil sa natanggap ko ang kapatawaran ni Jesucristo. Kaya ako nagiging kind sa aking kapwa dahil naranasan ko at nararanasan ko ang kindness ng Diyos. Ang legalism, nakafocus siya, deserve mo ba yan? Deserve mo ba yan? Deserve mo ba yan?
Pero ang biyaya ng Diyos ay nagsasabing, hindi mo deserve, pero binigay ko. Hindi mo deserve ang kapatawaran, binigay ko sa iyo ang kapatawaran. Hindi mo deserve ang kindness, pero pinaranas ko sa iyo ang kindness. Hindi mo deserve ang maging anak ng Diyos, pero natanggap mo ito nung ikaw ay nanampalataya sa aking finished work. Yun ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus, hindi dahil sa mga ginawa mo, hindi dahil sa iyong kabutihan, hindi dahil sa mga performance mo, hindi dahil sa binago mo sarili mo, kundi dahil sa, nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, binago ka ni Kristo. Amen po ba? Palakpakan nga ulit natin ang ating Panginoon. Verse 23, sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Diba? Mukhang, sinasabi ni Apostle Paul, mukhang okay kasi isipin mo, luluhod sila ng pagkahaba-haba, papaluin nila sarili nila, para sila ay maging banal, para patawarin ng Diyos. Lalakad sila ng nakapaapaa, para sila ay mas spiritual kaysa sa iba. Hindi sila mag-aasawa para sila mas angat spiritually, sabi ni Apostle Paul, sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan. Siguro, nung nasa ibang religion tayo, di ba, yung mga nagpapalo-palo sa likod, wow, grabe, tiis ang pagpapahirap niya sa sarili niya, nabawasan na kasalanan niya. Sometimes, ganun din tayo no? Ganito tayo mag-church ako para mabawasan naman kasalanan ko, wow. So nakapaglinis na, hindi ng dugo ni Kristo, kundi ang pag-church mo? Mga kapatid ko, nalinis kayo sa inyong mga kasalanan, hindi dahil sa pagsisimba ninyo. Nalinis tayo sa dugo ni Kristo. Kaya pag meron kayong ka-life group, sabing, magla-life group ako para naman mabawasan kasalanan ko, rebuke mo na, sabihin mo, ay hindi. Performance-based yan, legalism yan. Kaya yun ang mga iwasan natin. Amen po ba? O baka magsimba tayo sa Sunday. Bakit? Requirements Di ba? Naku, legalism yan. Anong sasabihin natin? Ba't ka mag-church? Ito'y tugon ko dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Ito'y tugon ng pasasalamat ko sa Diyos. Ito'y tugon dahil niligtas ako ng Diyos. Napansin niyo yung kaibahan ng grace at ng legalism? Kasi ang legalism, ang nafi-feed dyan, ang pride. Nagiging mayabang ka at hindi ka na umaasa sa Diyos, umaasa ka sa willpower. Umaasa ka sa sarili mong lakas. Kaya sabi na Apostle Paul, sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan. Tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero tignan niyo kasunod, yung word na sinabi ng Apostle Paul, pero. Ano yung pero dyan? Sabi niya, pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil ng masasamang hilig ng laman. Ibig sabihin, hindi naman kaya na supilin ang dinidesire ng flesh. Hindi kaya ng willpower. Hindi kaya ng self-effort. Hindi kaya ng strict self-discipline. So ano tinuturo niyan? Sinasabi ng Apostle Paul, parang impressive. Di ba? Parang impressive itong mga ginagawa ng mga taong ito. Parang super spiritual silang tingnan. Pero sabi ni Paul, eto, pakitang tao lang ang mga yan. Bakit? Kasi puro panlabas. Kaya nga yun yung sinabi ng Panginoong Hesus hypocrite. Sino sinabihan niya? Mga religious leaders. Kung tutusin mo sa panlabas, sumusunod naman talaga sila Sabi ng Panginoon, hypocrite. Mga hipokrito kayo. Maganda lang kayo sa panlabas, pero sa loob, bulok kayo. Judgmental ba si Lord? Hindi. Ni-reveal ng Lord ang hypocrisy ng religious leaders. So sa atin, ang pagsunod sana natin ay hindi panlabas. Ang pagsunod natin ay dahil sa binago ang puso natin. Bilang tugon sa kabutihan ng Diyos sa atin. So maliwanag dyan na ang rules na ito, ang legalism, walang kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao.
So ano focus dyan? Ang finished work ni Jesus Christ. So ang power lamang ni Yesu Kristo ang nakapag-defeat ng lahat ng ito. So dito maliwanag na ang holiness ay hindi self-reformation, kundi spirit transformation. Kaya nung ikaw'y nanampalataya, hindi ka lang tinanggap, kundi ikaw ay pinabanal. So maliwanag dyan na ganito, na ang self-made religion, nakafocus siya sa ano ang gagawin ko, ano ang gagawin ko, anong gagawin ko, performance-based. Pero ang faith, nakafocus siya kay Christ. Yun ang pananampalataya. Nakafocus kay Christ. So ang tunay na holiness, maliwanag dyan, ito ay bunga ng grasya ng Panginoon na nagtatrabaho mismo sa atin, na kumikilos sa atin. Hindi ito resulta ng human effort. Yun mismo ang grasya ng Panginoon. So ano dapat natin gawin? Depend on Christ's power daily. Saan ako didepende ngayon? Tignan niyo, ilan sa mga mananampalataya that time sa Colossus, dahil nga mukha namang maganda Diba, yung turo ng mga false teachers, mukha naman maganda yung kanilang sinasabi. Kaya nga yung sinasabi ng Apostle Paul, mukhang may power pero powerless. Mukhang merong eternal value, pero walang kwenta yan. Kasi nga, nakafocus siya sa panlabas. Nakadepende siya sa gawa mo, hindi nakadepende sa gawa ni Kristo. So, itinuturo mismo ng salita ng Diyos, hindi tayo didepende sa sarili nating lakas, hindi tayo didepende sa ating performance, hindi tayo didepende sa ating self-effort. Tandaan ninyo ito, lagi kong ibinibigay ito na halimbawa, ang pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. Ang mga magulang, bago pa lang mag-perform ang kanilang mga anak, mahal na nila ang kanilang mga anak. Tama ba ako? Minahal natin ang ating mga anak hindi dahil sa kanilang ipinakita sa atin. Actually nga may katigasan ng ulo ang mga bata. Tama ba? Pero hindi nawala ang ating love sa kanila. Yes, nagagalit tayo, pero hindi ibig sabihin na nawala yung pagmamahal natin sa kanila. Mahal pa rin natin sila. At hindi nagbabago yung pagmamahal na yon. Alam ninyo, ganun din ang Diyos. Higit pa ang Diyos. Minahal niya tayo dahil siya mismo ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga siya ang gumawa ng paraan para tayo ay masave. Hindi ikaw ang gumawa ng paraan para tanggapin ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para matanggap ka bilang isang anak. Ito'y sa pamagitan mismo ni Yesu Kristo. Kaya nga ang itinuturo ng salita ng Diyos, dumepende ka mismo kay Kristo. Dumepende ka sa ginawa ni Kristo. At hindi yan pangminsanan. Araw-araw tayo didepende. Kasi merong mga time na nahuhulog tayo sa performance base. Madalas ganito. Sa paanong paraan? Di ba pag nagkamali tayo, na-fail natin si Lord, naisip natin, hindi na ako karapat-dapat sa harapan ni Lord. Tatanggapin pa kaya niya ako? Ikaw ay anak ng Diyos. Tinanggap ka niya dahil kay Kristo. Sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang natin sa Kanya. Hindi tayo itinaboy ng Diyos. Naging karapat-dapat tayo dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya nga napansin ninyo sa prayer, sa Matthew chapter 6, di nyo ba napansin doon na ang una, di ba sabi ng mga disciples, Lord, turuan mo po kaming manalangin. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ano ang nauna? Napansin nyo relationship? Ama namin. Sino ba ang nakakatawag ng Ama sa Diyos? Yung mga nanampalataya kay Kristo. John 1:12. Binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos yung mga taong nanampalataya, tumanggap kay Yesu Kristo. So yung tumatawag ng Ama, yun yung mga anak.
Sila yung mga nanampalataya talaga kay Kristo. Kung nanampalataya ka kay Kristo, ang tawag mo mismo sa Diyos ay Ama. So, nauna talaga sa prayer ay ang Ama namin. Ngayon, tignan ninyo. Ang kaisipan ko noon ay ganito. Nagkasala ako. Siyempre, nanampalataya ka na. Nagkasala ako. So, ang dapat maunang prayer, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Tama ba? Pero bakit doon, sa tinuro ng Panginoong Sus, hindi nauna ang paghingi ng tawad? Anong nauna dyan? Relationship. Relationship. Tinanggap ka ng Diyos nung nanampalataya ka kay Kristo. Ikaw ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya nga sa Hebrews chapter 4, sinabi roon na huwag kayong magatubili na lumapit sa trono ng habag ng Diyos kung saan kakamtan ninyo ang biyaya at habag ng Diyos sa mga panahong kailangan nyo ito. Ang usapan dyan ang tinapos ni Kristo. So anytime tayo ay merong access sa Father. So nauuna lagi dyan, paalala lagi sa atin, ang relationship. Ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya ako nakakalapit dahil kay Kristo. Nakakatawag ako sa Ama dahil kay Kristo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Sus, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan. Anong ibig sabihin doon? Hindi dahil sa effort mo, hindi dahil sa good works mo, kundi sa finished work ni Jesus Christ. Yun ang itinuturo ng Panginoong Sus, sa aking pangalan. Kasi kung lalapit tayo sa sarili nating pangalan, ano ang may lalapit natin sa Diyos? Anong mayroon tayo para tanggapin niya? Pero nakakalapit tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Kaya ngayon yung paalala ni Kristo sa atin. Every time na tumatawag tayo sa Ama, sa pangalan ni Kristo. Paalala sa atin na mayroong tumubos sa atin, na mayroong nagpatawad sa atin, na mayroong tumanggap sa atin. Kaya nga, yun yung sinabi ko kanina sa inyo yung ating bagong identity. Accepted, adopted, complete in Christ. Kaya, sa ating paglapit, hindi sa sarili nating righteousness, kundi sa righteousness ni Jesus Christ. Kaya dapat lagi tayo nakadepende sa Panginoon daily. There are times kasi na kapag nag-fail tayo, feeling natin napaka-unworthy na tayo sa harapan ng Diyos. Pero ano ba ang holiness? Ang holiness ay hindi lang kung anong iniiwasan mo, kundi kung sino ang sinusundan mo. Si Christ. Si Christ. Dahil nananahan sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. At nung ikaw ay nanampalataya, ikaw ay naipanganak na muli. Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, binigyan ka niya ng bagong puso at bagong Espiritu. Hindi niritoke ng Lord ang aking heart, binigyan niya ako ng bagong puso. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya every time na feeling natin, minsan kasi di ba pag nag-fail tayo, ayoko na mag-church kasi nga nagkamali ako. Kasi nagkulang ako. Kung yun naman pala ang basehan natin, wala na talaga mag-church. Dahil last week sigurado nagkasala rin kayo. Tama po ba? Pero kung yun pala ang basehan natin, sabi ko nga, sino makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Naglilingkod tayo, hindi para tanggapin ng Diyos. Naglilingkod tayo bilang pasasalamat natin sa Diyos. Dahil sa kanyang biyaya. Ito'y tugon sa kabutihan ng Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa natin, paglilingkod natin, pag-church natin, pagbibigay natin, dahil sa biyaya ng Diyos. Ito'y tugon sa kabutihan ng Panginoon. So yun yung tinuturo ko na dapat nakadepende tayo kay Kristo everyday. Sa kanyang ginawa. Hindi sa iyong ginawa. Kaya nga, ang tunay na pananampalataya, ang resulta talaga niyan, good works. Resulta yan ng tunay na pananampalataya. Hindi yan galing sa'yo. Galing yan resulta yan ng pananampalataya kay Kristo. So meron at meron talagang bunga ang pananampalataya pagsunod. Hindi yung susunod ako para tanggapin ako. Hindi. Kaya ako nakakasunod dahil tinanggap na ako. Natanggap ako nung ako'y nanampalataya kay Kristo. Yun ang kaibahan ng legalism sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, everyday sana lalakad tayo sa biyaya ng Panginoon.
Tandaan ninyo, tayo'y naging karapat-dapat dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo'y nabago dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo'y nakapaglilingkod dahil sa biyaya ng Diyos. Nakakasunod tayo sa Kanya dahil sa biyaya ng Diyos. Na-overcome natin ang mga temptations dahil sa biyaya ng Diyos. Yun din ang sinabi mismo ng Titus. Kaya ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nandyan ka ngayon, umaangat ka ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Na-promote ka dahil sa biyaya ng Diyos. Nakapasa ka dahil sa biyaya ng Diyos. Natanggap ka sa trabaho dahil sa biyaya ng Diyos. Ang lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil sinabi mismo ng Kanyang salita, pinapapatak ng Diyos ang ulan sa masama at sa mabuti at pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti. Isipin ninyo, kung ang pagsikat ng araw ay para lang sa mga anak ng Diyos, ano na kaya ang kulay ng mga hindi naaarawan? Kung ang pagpatak ng ulan ay para lang sa mga anak ng Diyos, isipin mo, no, pag naglalakad ka, katabi mo, unbeliever, sa ikaw nababasa ng ulan, yung katabi mo, iniiwasan ng ulan. Pero pinapakita mismo kung gaano katindi ang biyaya ng Diyos sa atin. Tama? Lagi kasi yan paalala sa atin. Yan yung simpleng paalala ng Diyos na ang lahat ay dahil sa Kanyang biyaya. Kaya tumugon tayo dahil sa Kanyang biyaya rin. Amen? Kaya tayo nagpapatawad ngayon dahil sa biyaya ng Diyos, napatawad tayo. Tinatanggap natin ang ating kapwa dahil sa biyaya ng Diyos. So ang lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon.